views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Ayan po, so isang magandang araw po sa ating lahat, mga kapalay at mga karadyo agri, at kayo pa rin po ay nakatutok at nakikinig dito po sa Radyo Agri 90.1 FM Filmek, kasaganaan para sa bayan. So ayan, dahil panibagong araw na naman po ang ating pagsasama-samahan, syempre panibagong usapan at kwentuhan na naman po tayo dito sa ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. So, bago po tayo magsimula sa ating panibagong talakayan, syempre po batiin po muna natin, of course, ang ating mga kasamahan po dito sa ating ahensya, ang Filmek, starting off with our Director for Dr. Junicio G. Alvindia, sa atin din pong Deputy Director, Sir Joel V. Dator, sa lahat po ng mga Division Chiefs at mga Section Heads po na very busy pa rin po sa mga panahon na ito. Ayan, magandang araw po. At sa lahat po ng ating mga kasamahan dito sa buong Filmek community. Ayan, magandang araw sa atin pong mga utility personnel, sa atin pong mga guards on duty, at sa atin din pong mga driver at mga kasamahan na nakabiyahe po sa mga oras na ito. Ayan, mag-iingat po. Safe travels po sa ating lahat. At syempre sa lahat po ng mga kapitbahay din nating mga ahensya, isang magandang araw po. At gayon din sa lahat ng mga nakikinig po sa kanilang mga tahanan at sa kanilang mga sasakyan via our 90.1 FM na frequency channel. At syempre po sa mga nakatutok din sa ating Facebook page, Radio Agri 90.1 FM Filmek. Gayon din sa DA Philrise at sa DA Filmek Facebook pages. Magandang araw po. So batiin din po natin ang ating mga karadyo agri at mga kapalay mula sa Philippine Rice Research Institute sa pangunguna po ng kanilang Executive Director, Dr. John De Leon, maging sa kanilang Development Communication Head, Dr. Hazel Antonio, at sa lahat po ng mga staff natin dyan sa PhilRice. So bukod po sa tayo ay napakikinggan sa 90.1 FM frequency channel sa inyo pong mga radyo, tayo po ay sabayan ding napapanood sa mga official Facebook pages ng Radyo Agri, DA PhilRice at DA Filmek. Kaya naman po kung meron po kayong mga nais na batiin, nais po na i-shout out, at kung meron po kayong mga magiging questions or mga recommendations po or other concerns in line po sa ating mapag-uusapan ngayong araw na ito, ay pwede nyo pong i-comment yan sa atin pong mga nabanggit na Facebook pages. Maaari rin po kayong magpadala ng inyong mga mensahe, mga katanungan, pagbati at mga suggestions po sa ating Radyo Agri Text Hotline 0962-119-7445, at gayon din po sa ating PhilRice Text Hotline na 0917-111-7423. Ayan, para po sa mga katanungan, suggestion at ilan pa pong mga impormasyon na nais nyo rin pong malaman sa Philippine Rice Research Institute. Ayan. So sa mga nakalipas po or sa nakalipas na 10 taon, mga kapalay at mga karadyo agri, ay napalawig na ng PhilRice ang kanilang pong mga partnership sa radyo sa pamamagitan ng nabuong programa na Palay Bida upang makapaghatid ng mga kaalaman at impormasyon pagdating po sa palay. So isa po ang Radyo Agri 90.1 FM sa siyam na radio station sa buong bansa na pinagkakatiwalaan po ng ahensya pagdating sa pagiging katuwang po nito in meeting the aspirations na maabot po ang lahat ng mga rice farmers sa buong Pilipinas. At syempre, para po sa ating panibagong episode, so sa ating mga kapalay at mga karadyo agri na nakikinig at nakatutok po sa atin ngayon, syempre, kagaya po nating mga human beings, 'di ba? Lahat po tayo, ang ating mga pananim din po ay kailangan din ng tamang sustansya at nutrisyon para sa mas masaganang ani. Kaya naman po, pag-uusapan po natin ngayong araw ang tatlo sa pinakamahalagang elemento ng pataba o ng fertilizer para po masiguro natin na busog-lusog sa nutrisyon
halaman o sustansya po ang ating mga pananim na palay. So ito po yung nitrogen, phosphorus at potassium o kilala po doon sa abbreviation na NPK. So para po mas mapalawig natin ang ating kwentuhan tungkol po dito sa 3 wonder elements po na ito sa ating mga fertilizers o mga pataba, makakasama po natin via Zoom si Kapalay Chief Wilfredo Collado mula po sa Agronomy Division ng Philrice Los Baños at sa Mindoro. Ayan, magandang araw po Kapalay at Karadyo Agri Wilfredo. Ayan, welcome po sa ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. At bago po tayo magsimula, sir, bumati po muna kayo sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ngayong araw. Binabati ko ang ating mga taga-pakinig at taga-subaybay o taga-panood natin sa ating mga nabanggit kanina na station. So, magandang hapon sa lahat at magandang araw at nawa ay nasa mabuti tayong kalagayan. So, ito po. Opo. Ayan, sa mga nakatutok po sa ating Facebook page, ayan, actually nasa sasakyan nga po at the moment si Sir Wilfredo dahil may ongoing po sila na inspection activity ngayon. Pero sir, maraming salamat po at napagbigyan po ninyo ang ating programa para po mapag-usapan pa po itong tatlo sa pinakamahalagang elemento po para sa mas masustansya at mas masaganang ani po ng ating mga rice farmer. Sige po. So, simulan na po natin ang ating talakayan, sir. So, una po sa lahat, bakit nga po ba kailangan na malaman po ang papel ng bawat elemento po ng fertilizer o ng pataba sa atin pong mga palayan? Ano po ba yung mga papel ng nitrogen, phosphorus, at potassium para makamit po ang masaganang ani ng ating mga magsasaka? Ay, sige po. Alam po natin na marami tayong kailangan ng mga sustansya sa ating katawan, sa ating halamang mga tinatanim, ay parehas lang ito sa pangangailangan natin. Parang pagbata pa tayo, ano yung mga kailangan natin habang lumalaki tayo, Yes. dapat malaman natin kung ano yung mga sustansya kailangan. Kaya sa ating halamang palay, ay dapat malaman natin yung mga sustansyang kailangan nila sa bawat yugto para ito ay maibigay natin ng tama sa kanilang paglaki upang hindi magkaroon ng epekto o masamang epekto dulot ng kakulangan ito. Kaya dapat ay maibigay natin sa tamang panahon itong mga sustansyang ito. At ang bawat sustansya ay sinasabi natin merong talagang panahon na kailangan nating maibigay sila. Ayun, totoo naman din po. Maganda rin po yung naging kumbaga analogy natin dahil oo nga naman kapag kabata tayo, meron lang tayo mga certain amount of nutrients na kailangan. Meron yung habang bata po tayo, mas marami siya dapat, tapos kapag nagkakaedad tayo, mas konti na lang siya. So ganun din po sa ating mga pananim na mga palay at yung ibang mga pananim din natin, mga kapalay at mga karadyo agri. So sige po, isa-isahin po natin yung aking na-mention na mga elements. So yung una po, ito ay question sa ating question number 1. So, ano po ba yung papel ng nitrogen sa paglago po ng palay? At ano naman po yung senyales na kulang o sobra po sa nitrogen ng isang pananim po? Okay, ito yung ating isa sa pinakamahalagang sustansya na kailangan ng halamang palay, itong nitrogen. O sa Tagalog, tinatawag natin nitrohino. Ang nitrohino ay kailangan sa buong yugto ng buhay ng palay. Kaya nga nabanggit kanina yung paglago o yung pagbulas ng ating halamang palay ay dahil sa nitrohino. So hindi lang po ito ang ginagawa ng nitrohino. Sa maagang yung tubo ng buhay ng palay, ito po yung nagpapabilis ng paglaki ng palay. So pag naibigay natin na mas maaga, mabilis na bumulas o lumaki ang ating halamang palay. Habang lumalaki siya at may sapat na nitrohino, so dito yung nitrogen ay magiging bahagi ng ating tinatawag na halaman na siyang nagbibigay doon sa tinatawag nating pagiging kulay berde ng halaman, yung chlorophyll. So napakahalaga po ng chlorophyll dahil ito po yung kailangan sa paggawa ng pagkain ng halaman. So pag nakakagawa ng pagkain ng halaman, so ang halaman po natin ay bubulas ng husto, lalaki, ang dahon lalapa, dadami ang suwi, dadami ang butil kada uhay, dadami rin ang porsyento ng may laman na butil, at dadami rin yung tinatawag nating taglay na protina ng ating butil o yung bunga. Kaya nga napakahalaga nitong nitrogen. Kung kulang ito, siyempre mabagal ang paglaki ng ating halaman. So
So mapapansin natin na naninilaw ang dahon ng halamang palay. At ito ay mapapansin natin na nagsisimula sa mga matatandang dahon. Pag ang matatandang dahon, ang unang nanilaw, ibig sabihin nagkukulang na sa nitrogen. So magiging bansot ang halaman, kulang sa pagsusuwi. So magiging konti rin yung tinatawag nating bunga nito. At kokonti rin yung tataglayin na protina ng ating butil. So napakahalaga po ng papel na ginagampanan ng nitrogen. Ngayon, pag sobra naman po ito, ay mapapansin natin berdeng-berde o sobra sa pagka-green yung ating halamang palay. Makikita natin madahon yung ating halamang palay at malambot ang kanyang pangangatawan. Kaya konting hangin lang o konting ulan, maaaring ito ay dumapa. Kaya hindi dapat nating hayaan na sumobra, hindi rin natin dapat hayaan na maging kulang ang nitroheno sa ating halamang palay. Yun. So, kagaya din ng yung alam natin pagdating sa pagkain, anumang sobra, anumang kulang, hindi po siya tama. Ayun. So, at least po nabanggit po ninyo na, kumbaga ito yung masasabi natin na wonder element po sa ating mga pananim na palay dahil nabanggit kanina yung chlorophyll kung saan nakakatulong to para makagawa ng sariling pagkain, of course, ang ating mga pananim. Ayan. So, punta naman po tayo sa phosphorus, Kapalay Wilfredo. Para saan naman po yung phosphorus at bakit po critical ito sa early growth at pag-achieve ng malusog na ugat ng palay? Una nabanggit mo yung sa early growth at yung root development. Ito talaga ang dahilan kung paano ang halamang, kahit anong halaman ay lumalago o bumubulas yung kanyang mga pag-uugat o yung ugat niya. Parang ito ay nagiging sanhi ng pagdami ng ugat para ito ay mas maraming makuhang pagkain. Kaya nga sinasabi natin, sa early growth development ng ating halamang palay ay napakahalaga ng phosphorus. So habang maagang yugto ng buhay ng ating halaman, nakuha niya yung sapat na na phosphorus, ito ay gagamitin niya na sa buong buhay niya. Kasi ito yung tinatawag nating nagdadala ng enerhiya sa ating halaman, sa kanyang mga proseso na ginagawa sa loob ng halaman. Kaya nga sinasabi na energy transfer or transfer of energy ang papel nitong phosphorus. Kaya nga kung magkukulang ang phosphorus, mabagal yung development o yung pag-unlad ng ating halamang palay. So kung makukonti ang phosphorus, mabagal ang paglaki niya. So mapapansin natin hindi makalaki kaagad ang halamang palay, kukunti rin magsuwi. Kaya pagka sapat naman ang phosphorus sa ating halamang palay, ito ay tutulong din doon sa hindi lang sa root development, tutulong din ito doon sa tinatawag nating flowering. So magsisimula yung pamumulaklak ng halaman, magtutuloy-tuloy hanggang sa pagbubutil o pagbubunga. Ito ay phosphorus yung talagang gumagampan doon sa mga papel na yan. Hanggang doon sa pagbuo ng buto o ng seeds na tinatawag natin, ay phosphorus po yung napakahalagang sustansya na kailangan sa mga halaman. Ayun. So, kanina po kung ang nitrogen para sa mabilis na paglaki o pagtubo at nakakatulong sa chlorophyll, ang phosphorus naman po ay para sa transfer of energy, sa pamumulaklak at saka sa seed formation o pagbuo ng mga buto. So, lastly po, dun sa ating tatlong featured na elements, ano naman po ang benepisyo, Kapalay Wilfredo, ng potassium at sa paanong paraan po nito pinatitibay ang halaman laban po sa mga peste at mga sakit? Ang potassium napakahalaga din. So, sinasabi natin na ito yung sumusuporta sa kabuuan ng kalusugan ng ating halamang palay o yung tinatawag nating overall plant health. So, ito yung nagbibigay ng sigla o vigor, kung tawagin natin, sigla sa ating halaman. So, pinatitibay niya rin yung ating halamang palay sa pamamagitan ng pagpapatibay ng mga cell walls ng ating halaman. So, pinatitibay niya ang cell wall. So kung matibay ito, so resilient din o tinatawag nating matibay din itong ating mga pananim sa mga sakit, sa peste o sa iba pang mga environmental stresses katulad ng tagtuyot o yung drought na tinatawag. Ito rin yung nag-re-regulate no tinatawag nating water balance sa halaman. So kung konti ang potassium, talagang medyo mabagal yung
mga proseso sa ating halaman, kasi yung proseso sa ating mga halaman ay talagang kailangan yung potassium para yung tubig maganda ang daloy sa loob ng halaman. At ito rin ay tumutulong sa root development. Kaya early application din ay napakahalaga din nitong potassium para katulong ang phosphorus para lumago din yung ating ugat. Pero hindi siya direktang tumutulong doon sa pagpaparami ng suwi, hindi katulad ng nitrogen sa ng phosphorus. At ito rin yung tinatawag nating nagdadala ng iba pang mga sustansya sa ating halaman sa buong parte, kaya napakahalaga ng potassium. Kaya kung titignan natin, ang potassium sa nitrogen ay halos parehas ang pangangailangan ng mga halaman. Ayun. So, ang potassium naman, nutrient carrier, nakakatulong sa root development at sa overall plant health ng ating mga pananim. Ayan. Maraming salamat doon, Kapalay Wilfredo. Ayan, para naman po sa ating ikalawang katanungan, so maliban po sa tamang elemento, meron pa po ba tayong kailangang i-consider o isaalang-alang sa pamamahala ng sustansya sa ating palayan? At ano po ba itong tinatawag natin na right EAT o right EAT? At bakit po ito mahalaga? So itong right EAT, sabi diyan, right element, yung letter E, right amount, yung A, at right time of application ng fertilizer. So napakahalaga, hindi lang malaman mo kung ano yung mga elementong kailangan. Kaya nga E-element, so nalaman na natin yung papel ng mga sustansya. Kailangan din natin malaman gaano ba kadami ang kailangan ng halaman para ito ay maibigay natin ng balanse sa halaman. Kasi hindi pwedeng kulang sa isa, sobra sa isa. Hindi pwedeng parehas na kulang. Hindi naman pwedeng parehas na sobra kasi magkakaroon din ng masamang epekto. Kaya napakahalaga ng amount. At yung panghuli, yung right timing. So napakahalaga ng pagbibigay. Pag busog pa ang halaman, kahit magbigay ka, hindi niya ito gagamitin. O gagamit man lang sa konti lamang. Kaya masasayang lang yung binibigay natin. Kaya dapat malaman natin yung right time of application para maging efficient yung pagbibigay natin ng ating mga sustansya sa ating mga halaman. So, kumbaga connect po itong tatlo na to, no? Hindi lang siya dapat alam natin kung ano yung dapat na element, kundi alam natin kung gaano karami yung element at syempre kung kailan natin dapat i-apply yung mga certain elements na to para mas ma-achieve natin yung masaganang ani. Dahil yun nga po, mahalaga din po na ma-remind po yung ating mga kapalay at karadyo agri na misa po kasi akala siguro nila parang pag busog pa or meron pa namang sapat na sustansya pero parang sige maglalagay pa ako kasi kumbaga at least naka-imbak, naka-standby pag kinailangan nung pananim, andyan ka agad. So mahalaga po na ma-remind tayo na talagang kailangan po natin yung proper timing at saka po kung kailan at kung gaano karami po para hindi siya mabusog, hindi siya ma-overeat kumbaga at hindi rin po siya makulangan. Ayun. So para naman po sa ating susunod na katanungan, na-i-mention na po natin yung importance ng nitrogen, ng phosphorus at saka ng potassium. Bukod po dito, Kapalay Wilfredo, ano pa po ba yung mga ibang elemento na madalas po ay kailangan po ng ating mga palay? So ngayon, dahil patuloy yung ating pagtatanim, so ang ating mga lupa na tinataniman ay dating maraming sustansya ay nauubos na katulad ng sulfur, ng zinc at ng copper. Kaya kung mapapansin natin yung aming minus 1 element technique ay hanggang doon sa nitrogen, phosphorus, potassium, sulfur, zinc at copper. Kasi ito yung mga nagkukulang na talaga sa ating mga taniman ng palay. So maaring sa ibang lugar ay hindi kulang ito pero sa iba ay kulang na yung sulfur, yung zinc at yung copper. So ito yung mga yung sulfur ay macronutrients, kailangan din sa maramihan. Yung zinc at copper ay micronutrients. Kahit konti lamang pangangailangan ng halaman, pagka ito ay nagkulang, malaki ang epekto sa ating halaman. Kaya pagka hindi natin naibigay ng mga micronutrients na ito, ay hindi rin gaganda ang ating halaman kahit maibigay natin yung NPK na tinatawag natin ng sapat. Kaya napakahalaga na malaman din natin na ano yung kulang pa doon sa ating taniman.
Ayun po. So yun ha, i-emphasize ko lang na kailangan alam natin muna kung ano yung kulang para yun yung idadagdag lang natin. Okay? So bukod po sa NPK, ayan, ang tatlo pang na-mention ni Kapare Wilfredo ay yung sulfur, zinc, at copper. Pero idagdag ko na lang din po, Kapare Wilfredo, na mahalaga din na kung medyo hindi sure yung ating mga kapale at karadyo agri, meron po tayo mga experts na makakatuwang dyan. Kagaya po nila Sir Wilfredo na lagi pong naka-assist po para po mas matulungan tayo, lalo na po pagdating po sa nutrient management po ng ating mga pananim. Ayan. So, yan po mga karadyo agri at mga kapalay ang ilan pang mga impormasyon tungkol sa makakalagang nutrisyon na kailangan po ng ating mga pananim, yung nitrogen, phosphorus at potassium, at gayon din na-mention kanina yung sulfur, zinc at copper. So magtungo muna tayo sa ating mga pa-shoutout o mga pagbati sa ating mga comment section. Ayan, sa comment section ng DA Phil Rice sa Facebook page. Ayan, from Kapalay Frederick Saludes. Ayan, shout out po. Magandang araw sa iyo, Kapalay Frederick Saludes. Ayan, si Kapalay Minard Pagaduan from Phil Rice ay nakatutok sa atin ngayon. From Maria Sofia Kanilaw. Ayan, mabuhay, good afternoon po. Magandang araw din sa iyo. And from Kapalay Anila Rosa, watching from Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Ayan, so magandang araw. And from Kapalay, Len Rivera Salazar. Hello po, watching from Pandi, Bulacan. Ayan, and also, ayan, ang ating nakapanayam last month. Ayan, si Kapalay Juvie Jane Ungon. Shoutout po sa lahat ng mga kapalay. Ayan, so magandang araw sa iyo, Kapalay Juvie. And ayan, from Kapalay Mercedes Sokino. Yan, good PM watching from Kauswagan, Aurora, ZDS. Ayan, magandang araw po. Ayan, thank you sa ating live stream specialist na si Miss Faydan Morales na naka-assist sa atin. Ayan, so sa mga karadyo agri at kapalay natin na gusto pang magpahatid ng kanilang mga pagbati, mga comments at mga katanungan po sa ating discussion ngayon. Andyan po ang mga Facebook pages ng DA Phil Rice, DA Philmec at ang Radyo Agri 90.1 FM na Facebook page. At syempre po, patuloy pa rin po kayong nakikinig sa mga katututok lamang po. Programang Palay Bida sa Radyo Agri pa rin po tayo mula po sa Philippine Rice Research Institute. Katuwang po ang Radyo Agri 90.1 FM. So, maaari nyo rin pong mapanood yung mga na-miss po ninyong episode kung medyo na-late po kayo sa ating airing ngayon. At kung meron po kayong mga na-miss na mga episodes, mga hindi napanood, ayan, maaari po ninyo itong mapanood sa ating YouTube channel. Ayan, sa Radyo Agri 90.1 FM. Ayan, sa mga hindi naman po naabutan din yung simula ng ating talakayan o sa mga hindi talaga kaya ng schedule. Ayan, so wag po kayong mag-alala dahil muli nyo pong mapapakinggan ang episode na ito sa Sabado po ng hapon sa 90.1 FM po ng inyong mga radyo. You can also follow our digital platforms, ang Instagram at X sa Radyo Agri 90.1 FM. So hanapin nyo lamang po yun. At muli po, sa mga may pang-text, ayan ha, so maaari pa rin po kayo magpadala ng inyong mga pagbati, mga katanungan sa atin pong Radyo Agri Text Hotline 0962-119-7445 at sa PhilRice Hotline naman po para po sa mga katanungan at iba pang impormasyon na nais po ninyong malaman tungkol sa Philippine Rice Research Institute 0917-111-7423. Ayan, so hinihintay natin iba pang mga pagbati ng ating mga kapalay at karadyo agri. Siyempre, magpapatuloy pa rin po tayo sa ating talakayan, usapang nitrogen, potassium at phosphorus at ilang mga bagay tungkol sa nutrient management po. Ang atin pa rin talakayan, kasama pa rin po natin via Zoom, si Kapalay at Karadyo Agri Chief Science Research Specialist Wilfredo Collado mula po sa Agronomy Division ng PhilRice Los Baños at Mindoro. Ayan, so proceed na po tayo, Kapalay Wilfredo, sa ating next question. So, para po sa aking susunod na katanungan, meron po bang digital app or application na available po sa mga cellphones na pwede pong magamit ng ating mga karadyo agri at kapalay pagdating po sa nutrient management? Ayan, napakaganda po niyan. Sa ngayon, hindi na po masyadong mahihirapan ng ating mga magsasaka dahil meron na tayong tinatawag na mga applications na pwedeng gamitin
ang ating mga magsasaka. Katulad po ng pamamahala natin sa nitrohino o nitrogen, pwede natin gamitin yung LCC app o yung Leaf Color Computing app. Dati po meron yung ruler na leaf color chart. Ngayon nasa application na po siya. So ida-download lang po natin yan, yung LCC app sa Play Store at makakakuha na po tayo noong application. At ito po ay ginagamit natin para malaman natin yung tamang panahon ng paglalagay ng abonong nitrohino o yung pataba ng nitrohino sa ating halamang palay. So yun po yung una. Ang pangalawa po, meron tayong tinatawag na yung -1 element na sa application. So Mowet app, ito po ay tumutulong para hindi na tayo bumalik doon sa tinatawag nating booklet na susundan, kundi pwede na nating malaman kung gaano ang gusto nating anihin o yung ani na inaasahan natin para malaman natin kung gaano karami din yung patabang ilalagay natin. Yung -1 element technique app ay kailangan magsagawa pa rin tayo ng tinatawag na yung Mowet setup o yung eksperimento. Pero ngayon, yung resulta nito ay ipapasok na natin doon sa tinatawag nating Mowet app at siya na po ang bahala mag-compute doon sa dami ng pataba na kailangan natin. Depende po doon sa mga pataba na available sa ating pamilihan. At depende rin po ito doon sa gusto nating ani na makuha. So yan po yung pangalawa, yung Mowet app. At meron din po tayong tinatawag na Rice Crop Manager app. Kumbaga ito po yung halos hindi lang fertilizer po ang rekomendasyon na binibigay nito, kundi nagbibigay din po ito ng rekomendasyon sa ating iba pang pamamahala sa ating palay. Kaya katulad nung sinabanggit kanina na NPK, hindi lang po yung NPK, pwede rin po itong magbigay ng rekomendasyon para sa sulfur, sa zinc at copper. At pwede rin po itong magbigay ng mga rekomendasyon katulad noong kung direct seeding tayo, gaano karaming binhi ang gagamitin natin, ano ba ang variety na ginagamit natin, at kailan ba natin pwedeng ibigay yung mga fertilizer sa yugto ng buhay ng palay. Kaya itong tatlong ito ay PhilRice po ang nag-develop. So ito po ay pwedeng ma-download natin o makuha natin at mailagay natin sa ating mga smartphones. So kahit ano pong smartphones ay pwede natin gamitin. At ngayon po, yung ika-apat po, meron tayong tinatawag na PERT app, fertilizer application, na kung saan ito po ay binibigay o dinevelop ng Bureau of Soils and Water Management. So kailangan lang po ay magkaroon tayo ng resulta noong tinatawag nating soil test analysis o yung using yung soil test kit. So pagka nagkaroon po tayo ng resulta na isinasagawa ng tinatawag nating mga mobile soil laboratory, ay pwede na tayong nating gamitin ito at ilagay yung mga resulta. At pag nailagay natin yung resulta ng soil test analysis natin using yung STK o yung soil test kit, ay makapagbigay din po ito ng rekomendasyon ng pataba sa ating halamang palay. So yan po yung kasalukuyan na apat na pwede nating gamitin na applications na pwedeng gamitin ng ating mga magsasaka para magabayan sila sa tamang paggamit o tamang pamamahala ng sustansya sa ating halamang palay. Yun. So, good news po yun dahil napakarami na po palang offers, lalo na po ng PhilRice at yun nga pong sa FERT app ay mula sa Bureau of Soils and Water Management na makakatuwang po, kumbaga ilang clicks na lang po ito ay mag-guide na po sila kahit papano. Although, yun nga po may mga na-mention kayo na kailangang i-consider, kagaya nga po dun sa FERT app yung mga soil test analysis para po mas akma at mas accurate po yung impormasyon na maibibigay po sa inyo. Yan. So ito naman po, ito po feeling ko ay isa sa mga frequently asked question ng ating mga kapalay at karadyo agri. Kung sakali po na magkulang ang pambili po ng pang-abono o fertilizer ng ating pong mga kapalay, ano pa po ba ibang mga sources o po pwede pong pagkunan ng mga pataba ng ating mga magsasaka? Unang-una po, napakahalaga yung ating pinagtaniman. So nandun po yung ating mga
dayami na naiiwan. Lalo ngayon, uso na yung combined harvesting. So sa paggamit ng combined harvesting, naiiwan yung dayami doon sa ating palayan. Ito po ay kumukuha din ng sustansya. Kaya nga pinapayo namin na huwag sunugin ang mga dayami dahil ito ay may mga taglay na sustansya. Ito ay may mataas na porsyento ng potassium. Kaya nga pag dating ng panahon, baka kukunti na lamang na potassium ang ilalagay natin kung patuloy na naibabalik yung ating dayami. So yan po yung unang pagmumulan ng mga sustansya. May nitrogen siya, may phosphorus, pero hindi ganun kadami katulad nung sa potassium. At lahat din po ng mga sustansya nandoon. Kaya nga napakahalaga na maibalik natin to para mabawasan man lang yung mga ibibigay pa nating sustansya gamit yung mga binibili nating fertilizers. Kaya ito yung unang libre na source o na pagmumula ng sustansya, yung ating dayami. Huwag natin sunugin. Ngayon, napakahalaga din na malaman natin na hindi lang yan yung organic na bagay na pwedeng gamitin. So kung meron tayong mga alaga, kung makakakuha tayo ng mas mura na organikong mga pataba katulad ng dumi ng manok o ipot ng manok, kasi meron pang mga nagbebenta at sabi nila na 50 pesos lang per bag. Tuyo na po yun. So mura po yun kung yun ay magagamit natin. Pero kung mas mahal pa naman yung mga organic fertilizers, ay medyo mag-iisip tayo na ang gamitin natin yung mura-mura na pagmumula ng mga sustansya from organic materials. Pero tignan din po natin, yung ating tubig ay nagdadala din po yan ng sustansya. Kaya wag natin baliwalain ng tubig. Kaya kung minsan ay tinitignan natin ang sustansya sa tubig dahil baka sumobra naman kasi kung minsan ay pwedeng maging sobra. Ang tubig po ay mahalagang pinagmumulan din ng potassium. Katulad po yung lalong-lalo na yung nanggaling na tubig sa ilalim ng lupa o yung mga nanggaling sa shallow tube well o sa deep well, ay mataas po ang potassium content niyan. Kaya napakahalaga po. So yan po, yung organic materials na panggagalingan, at yung tubig, alam natin yung lupa ay may sustansya pero nagkukulang na po ito. Kaya dapat isaalang-alang din po natin. Ayan, so kumbaga madali rin pong hanapin itong mga alternatives na na-mention ninyo bukod sa organic ay andyan lang po sila kumbaga sa tabi-tabi. Talagang minsan kailangan lang po nating sinupin kagaya po ng dayami na emphasize lang din natin na hindi po siya dapat sunugin. At I guess ito po ay pinagbabawal na rin po sa kasalukuyan. At syempre, yung mga farm manure na tinatawag, pasintabi po sa mga kumakain, nagmimerienda nating mga kapalit, Karadyo Agri. Pero yun po, isang mainam na source din po na alternative kung kukulangin po yung mga binibili po nating abono, fertilizer, at syempre po yung tubig. Ayan, kaya po, yun nga, wag din nating i-disregard yung power ng water pagdating po sa nutrient management at pagsusustain ng ibang mga pangangailangan ng ating mga pananim. Ayan. So for my next question naman po, Kapalay Wilfredo, ito ay isa sa mga haka-haka o yung mga madalas na naririnig din ng ating mga kapalit, Karadyo Agri, na kapag daw mas marami po yung abono na ilalagay, mas mataas daw po yung tsansa ng ani. Ito po ba ay totoo? At meron po bang konsepto ng sobra pagdating po sa pag-aabono? Yes naman, meron tayo talagang sinasabi na batayan kung ito ay sumosobra. Pero pwede nating bigyan ng mas marami kung balanse. Yung sustansyang binibigay natin, balanse, yung nitrohino, phosphorus, potassium at iba pa. Pero kung magdadagdag tayo ng puro nitrogen lang, nitrogen lang, maaring sumobra ito. Akala kasi ng karamihan na magsasaka ay nitrogen lang ang pinakamahalagang sustansya sa halaman. Kaya dagdag sila ng dagdag. Kaya kung minsan ay pag ito ay lumabis, sa bagay, ilan lang naman sa mga magsasaka natin yung lumalabis sa paglalagay. Kaya kung minsan napapansin nila pag sumobra ang nitrogen ay mas marami yung ipa o yung walang laman na butil. Kaya nga itinuturo natin yung tamang paggamit. So pwede nating dagdagan kung kaya pa rin ang variety. Mamaya yung variety mo hindi na kaya.
Halimbawa, ang variety mo hanggang 8 tons lang per hectare, tapos gusto mo 10 tons, kaya dagdag ka ng dagdag ng sustansya. Kaya mali din ito. Hindi rin siya makakaani ng ganong kataas. Kaya titignan natin yung magiging batayan natin kung ito ba ay sapat kahit sumobra, kung kaya pa ng variety. Basta balanse. Hindi pwedeng isang sustansya lang ang nilalagay lang natin na para tumaas ang ani. Ayan, so mahalagang i-take note yan ng ating mga kapalay at mga karadyo agri. Consider yung balance at syempre yung variety. Kung kaya pa ba ng variety na yon, yung mas maraming halimbawang nitrogen. Kasi bagamat halos lahat po ng mga sustansya ay meron kumbaga sa nitrogen, pero iba pa rin na may presence pa ng ilang mga elemento kagaya ng phosphorus, ng potassium at yung iba pang na-mention kanina na sulfur, zinc at saka copper. Ayun. So maraming salamat din sa clarification na yon na Kapali Wilfredo at sana na-enlighten yung ating mga kapali at karadyo agri na nakatutok sa atin ngayon. At ito po, for my last question, paano naman po ba makakatipid? Ano po yung mga pwedeng diskarte ng ating mga kapalay pagdating po sa abono o fertilizer? Yes, gusto nating makatipid, alamin natin lahat yung mga impormasyon na kailangan nating malaman. Unang-una, doon sa ating tinataniman na lugar. So merong mga sustansyang na ibibigay ito, kulang man. Kalamitan ngayon ay kulang ng mga sustansya, pero dapat nating malaman, isaalang-alang, ano yung mga sustansya, gaano karami ang sustansya manggagaling sa lupa, doon sa tubig, doon sa mga dayami na naiwan doon, kahit yung mga damo na nandoon. Dapat malaman natin itong lahat dahil dito pa lang malalaman na natin kung gaano kaya nilang ibigay, yung idadagdag natin ay hindi na dapat sumobra. Kasi meron tayong basihan, ito pag dinagdag ko ito, kayang umani ng 5 tonelada. Pag nagdagdag pa ako ng ganito, kayang umani ng 7 tonelada. Kaya dapat meron tayong basihan para makatipid tayo. At pangalawa, yung sinatawag nating right timing. Kasi kung minsan, yan yung mali ng iba, maglalagay ng napakarami, tapos syempre mas marami ang nawawala. So, sa pag-aaral po, nakita namin na at least, at most pala, pinakamalaki na yung 50% na nakukuha ng ating halamang palay doon sa mga sustansyang binibigay natin. Anong ibig sabihin nito? Yung 50% losses. Kaya nga kung mas mali yung ating timing, mali yung amount, maaaring mas maliit yung makukuha ng ating halamang palay. So, mas magagastusan tayo. Kaya dapat alamin natin yung right amount, right time para maibigay natin ito ng tama. At meron din yung tinatawag natin yung doon sa timing kasi pwedeng sabihin natin ilang beses mo ibibigay yung fertilizer. So hindi lang 1 beses, hindi lang 2 beses, pwedeng 3 beses, yung iba pa nga nag-4 na beses. Sa aming pagsusuri, yung mga magsasaka na nagsasabog o nagbibigay ng pataba sa 4 na split o 4 na beses, ay mas mataas yung ani nila kaysa sa 2 beses lang na naglalagay. At mas kukunti naman yung ginagamit nila kaysa doon sa iba na napakarami pero 2 beses lang. Kaya pwede tayong makatipid kung alamin natin yung mga ganitong mga impormasyon at mga kaalaman. Ayan, so iba pa rin po talaga na well-informed at talagang kumbaga kahit papano nagre-research at saka lumalapit po sa mga eksperto yung ating mga kapali at karadyo agri para guided din po sila. Ayan, so mahalaga na yun nga, alamin ang impormasyon, ilan sa mga impormasyon na na-mention kanina ni Kapali Wilfredo, yung tinataniman na lugar. Kasi yung presence ng mga elements o ng ibang mga bagay kagaya ng mga damo, dayami, yung presence din ng tubig, pinagkukunan ng tubig at lupa, malaking bagay siya para masustain or malaman natin gaano pa po karami o kakonti yung ilalagay natin na a certain element sa mga pataba. At syempre, right timing. Kumbaga, babalik tayo, Kapali Wilfredo, dun sa EAT. Right element, right amount, and right timing of application. So, yan right EAT, right EAT. Ayan. So, maraming salamat, Kapali Wilfredo, sa mga impormasyon na naihatid ninyo sa amin. At dito nga po nagtatapos ang isa na namang makabuluhang talakayan natin sa ating programa. Ayan, may mga pa-shoutout ba tayo, Miss Faydan? So, I think, ayun, meron pa tayong mga pahabol
from Kapalay, Eric Elmido. Ayan, good PM po. Watching from Nauhan, Oriental Mindoro. Sana tama yung aking nabanggit na area. Ayan, magandang araw sa iyo. And from Kapalay, Violi. Ayan, good PM. Hello po. Watching from LGU Katarman. Ayan, sana tama yung pagkakaano ko. And from Kapalay, Rogelio Estada Castillo. Ayan, good day po. Maraming salamat. Ayan, so maraming salamat din sa ating mga kapalay at karadyo agri na tumutok sa ating mga Facebook pages at sa ating radyo via 90.1 FM na transistor or frequency channel. Ayan, so bago tayo tuluyang magpaalam, ilang mga announcement po muna tayo. Ayan, so magmula po noong November 25 hanggang December 12, ay ginugunita po natin ang observance ng 18-day campaign to end violence against women. So ito po ay nagsimula noong 2003 at mula noon ay patuloy na nananawagan ng Philippine Commission on Women o PCW na makiisa po sa lahat ng observances nito. At ngayon nga pong taon, binibigyang diin ng kampanya ang whole of nation approach o ang kolektibong pagkilos ng lahat ng sektor. So kasama dito ang mga kabataan bilang agents of change, kalalakihan bilang mga katuwang o partners at mga bystanders para sa ligtas at handang pagtulong. Gayon din ang ating mga local leader bilang tagapagtaguyod po ng pagbabago. So layunin po ng kampanya, una, pabilisin ang pagpapatupad ng National Action Plan to End Violence Against Women. Ikalawa ay hikayatin ang kabataan na magsalita at makiisa laban sa karahasan. Pangatlo ay palakasin ang papel ng mga kalalakihan bilang allies. Ikaapat ay himukin ang publiko na huwag manahimik pero makialam ng ligtas. At huli po ay isulong ang vow prevention sa lahat ng sektor ng lipunan. At sa darating naman po na December 4 hanggang December 10, taon-taon po ay ginugunita naman ang taunang National Human Rights Consciousness Week. So ito po ay alinsunod naman sa Republic Act o RA number 920 na may layunin po na magbigay ng awareness, pangunawa o understanding at pangangalaga sa human rights o karapatang pantao ng mga mamamayan. Nagsisilbi rin itong isang platform o plataforma para sa iba't ibang individual at mga organization upang isulong ang human rights at suriin ang mga nagawa at hamon sa larangang ito. So ngayong taon po ay nakatuon ang observance nito sa temang karapatang pantao kasama sa araw-araw. Ayan. So, ito po, meron pong bagong segment ng ating programa. Ito po yung ating, hindi na siya ganun kabago. Ayan. Pero dito sa Radyo Agri, syempre, bilang tayo yung pinakabagong kapartner ng programang Palay Bida sa Radyo Agri, muli po magkakaroon ng palay tanungan dito po sa ating programa. So, ang gagawin lamang po ng ating mga kapalay at ka-Radyo Agri ay sasagutin yung ating featured question ng tama o mali. Ayan. So, isesend po ninyo yung inyong sagot sa PhilRice Tech Center sa number na 0917-111-7423. Ulitin ko po ha, 0917-111-7423. Ayan. So, paano po yung paraan ng pagte-text? Ayan. So, ite-text lamang po ang Radyo Agri, space ang inyo pong pangalan, space ang inyo pong location o kung saan po kayo nakatira. Muli po, isesend po ito sa 0917-111-7423. Ulitin ko po, Radyo Agri /pangalan/sagot kung tama o mali / ang inyo pong location. So, ito po yung ating featured question ngayon pong araw na ito. So, ang sasagutin lamang po ay tama o mali. Mas maraming pataba o abono na ilalagay sa palay ay mas mataas ang ani. Ulitin ko po ha, tama o mali, mas maraming pataba o abono na ilalagay sa palay ay mas mataas ang ani. So yan po ang ating featured question ngayong araw na ito. Ayan, so magkakaroon po ito ng raffle na i-announce po namin sa ating mga susunod na airings at meron pong exciting prizes po na nahatid po para sa inyo ng Philippine Rice Research Institute. So abangan po ninyo yung announcement na yan dito po sa ating programa mga ka-Radyo Agri at Kapalay. At para po sa iba pang mga katanungan sa naging talakayan po natin ngayong araw, maaari pa rin po kayo mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center at gayon din po sa ating text hotline dito po sa Radyo Agri. At
At muli po, i-follow nyo rin po ang mga Facebook pages ng DA PhilRise, DA PhilMec at Radyo Agri 90.1 FM Facebook page. Maaari nyo rin pong balikan ang ating palaybida sa Radyo Agri kada Sabado sa atin pong 90.1 FM channel sa inyo pong mga radyo. Yan sa ngalan po ni Kapalay Minard Pagaduan at ang Philippine Rice Research Institute. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong Kapalay at Karadyo Agri Badef mula pa rin po dito sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. At dito na po nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode natin dito sa ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. Dito lamang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM PhilMec, kasaganaan para sa bayan.